Taon-taon yan siya. Hindi kita sa matandaan ka. Sinabi mo Antipolo? Oo, Antipolo may mga... Municipal sponsors are Captain David Jr. Da Silva and Miss. And now for the best man, Mr. John Kevin De La Peña. And now for the secondary sponsors and Miss Jenny Rose Sanchez. For the board, Mr. John Carlo De La Peña and Ms. De La Peña. And now for the coin bearer, they call it to Mr. Jaden Clyde Maliaga. Dito na lang. For the ring bearer, Mr. Jericho Gian Hernandez. Tingin dito. Okay. And now, for the maid of honor, for Little Bride, Miss Kezia Crisan De La Peña. Magtabi mo na kayo dito, magmamano sa inyo eh. Mrs. Mary Ann Rojas. And And now, let us all stand up for the grab. And feel with it on part. Christopher Chan, since you have Analu as our wedded wife, you will continue to comfort her, honoring her, and cherish her. I do. Analu, since you have Christopher Chan as a wedded husband, you will continue to comfort him, honoring him, and cherish him. I
Okay, I do. So, be seated for a while. Upo muna kayo para hindi tayo pangawit. So, everyone, would you be seated at your... Ang babae, naayusan niya ng tahanan, di ba? Di ba? Mahilig ka mag-default. Ikaw yung kaayusan sa inyong tahanan. Kaya na ang lalaki, lumalabas yung naghanap buhay. Ngayon, pag pumapasok na yung husband, love, meron bang breakfast yan? Bahala ka muna dyan. Di ba? Pagod pa ako. Bahala ka muna mag-almusal ka. Tingnan ng kape. Bahala ka muna sa sarili mo siya madalis nila. Pero what we call responsible. You're not responsible. Okay. Sabi naman ng husband, pasok yan. Alam ka si mama mo. Nandun pa, kapatid ba ako? Ay, ginagawa ko. Ay, nakikipag-marites eh. Ano talaga? Wala pa tayong pagkain? Wala pa rutong bahay? Wala pa rutong ng bahay? Okay. First, second day, third day, sabi ng husband, lagi naman pong ganito. Wala na bang gambit yung asawa ko? Ang lalaki, tanda rin ito, hinahanap ng lalaki ang iyong design. Ang lalaki hinahanap ng husband yung inyong lambing. That's the missing point. There is something missing that there is supposed to be functional according to your relationship. Mamaya na yan ako uuwi. Bakit na naman ang gano'n? Sawa ko, tagal na dito. Gising sa umaga, wala man lang kape. Para wala akong partner. Para lang ako mag-isa. Parang wala akong asawa. That's the missing part. Kaya ang husband, mayroon mga friends and married. Leka bro, dito ako na. Kwento muna tayo. Pagay muna tayo. That's reality. Every nakatakpo siya, nagtimpla sa kanya ng matamis. Walang big. Okay, ito pala yung hinahanap ko sa asawa ko eh. That's the main problem. The responsible wife. Binigyan ng pala. Kaya ang lalaki hinahanap sa iyo yan. That's the missing point that God has created you according to your purpose. And that is your image in the likeness of God. Double refine. Anyway, double refine. Kaya ang galit na nyo. Kayo yung bida dito. Meron kayong kasuunan na iba. Ang dami yung nilalagay sa inyong tawag because you are special. That God has been created to you as likeness of Christ. But you forget you're responsible, that you're accountable to your husband. Nakakita ng inyong husband. So nagiging unfaithful na yun. Si husband, because you're it, you're responsible wife. Eh kung ang gagawin mo, hindi ka na good morning, hindi ka breakfast ka na. Meron ng breakfast yan. Meron ng coffee yan. Pagkalis yan, ingat ka ha. Meron pang goodbye kiss pa yan. Sabihin ng asawa mo, ano yan na kaya ng asawa ko? Bakit kaya naging gano'n? Because you did your part. At pag-uwi niya, kumusta ka? Asan ka na ba? Kumain ka na ba? That is your responsible. Alam mo ang asawa mo? Nakay ko na ng asawa ko, uwi na ako ng maaga kasi he found something treasures in you. Because when husband found treasure, he will bring her home and that is you are treasure. Kaya nga niya, where your treasure is, there your heart is. That will be called unfaithful husband. And now, because you understand your purpose, you will not become faithful husband. But faithful husband is not enough because you have to be good and faithful. Because if you are good simultaneously, then you will become faithful. You are equipped. You are do something better because that is your very purpose in God's image, into His likeness. Nagagawa mo yung design mo according to your purpose because you are not no longer unfaithful wife because now you are good and faithful wife. Ito naman ang lalaki. Ano po ang responsible ng lalaki? Ang responsible ng lalaki, a father is to secure your family and your wife. A father is to look always for their iniquity. Sabi niya Bible, do not look for your own interest but the interest of your family because you are handling the futures of your family. Ikaw ang gumagawa, ikaw ang nagkahawag, ikaw yung nagpaplano, ikaw yung nagpapatagbo. That's why the government is upon your shoulder in your family. Ikaw yung government doon.
ikaw yung nag-iisip, ikaw yung nagpaplano, ikaw yung, lahat kasi tinitignan ko natin, anak, ganito yun, that's what we call father. Father is the image that is found firm. Ito yung ginawa ng Diyos, at that's why to carry the heaviness is in your shoulder. Yun yung cord, yun yung veil. You're responsible now, you are not no longer the responsible husband, but now you are not no longer unfaithful, but you are now good and faithful husband. Kapag good and faithful husband kayo dalawa, there is no worse things to come. And today, the Bible says this is your great day. Everything is being transformed according to what God has a purpose, a good father, a faithful, good and father and mother. Kaya hindi lang ito yan, this is just the beginning of your journey to put everything, the wrong things into the right things. Ito yung pagsisimula ninyo na ang lahat ng balik na ginagawa nyo sa isa, ito yung pagkakataon na itatama ninyo ang lahat ng balik. And there is no worse things to come. There is no ungrateful because you are now good and faithful husband. And the Bible says, today is your birthday and tomorrow is greater days. Is always yet to come because the future is in you. And there is always based according to your decisions what you have been made. Ito yun kayo. Ginawa kayo ng Diyos. Linagyan kayo ng Diyos ng ganun. God has given us everything. The ability, the foundation, it is God's promise. Lahat ng yan. You can own in this book. That everything that He has been written. Now, ngayon, ang sabi ngayon ni Lord kay Adan, pabalik na ako doon sa Genesis. Ngayon, ang sabi ngayon ng Lord kay Adan, Adan, where are you? Adam says, answer, we are naked. And God told, who told you that you are naked? Sino nagsabi sa inyo na pupad ka? This word of Adam into that. And this what God was to Eve. Woman, what have you done? What have you done? Now, God told, now you are separate. Dito po lang sinabi niya, ang mag-asawa, mag-ihiwalay sa inyong magulang. Kaya huwag niyo gawin yung, sabi ng Diyos, nasa Diyos ang awa. Ano ba ibig sabihin ng gawa? Ito yung gawa. I just want to explain to ang gawa. Ito yung gawa. This is a Sunday. Seek first the kingdom of God. What is a kingdom? And His righteousness. What is righteousness? And all these things shall be added unto you. What is all these things means about it? Seeking the kingdom. You are the head of the family. And Christ is the head of the church. Your obligation is to bring your family to Christ. Dahil pag hindi mo nagawa ang tungkulin ninyo dalawa, alam mo, minsan ang tayo ng buhay. Sabi ng Lord sa'yo, anong ginawa mo? What have you done? Faith. Ito nga, ito siya niya eh. Seek first the kingdom of God and His righteousness. Righteousness is to obedient to His words. Kapag sinunod mo ang utos ng Diyos, that is righteousness. Sige nga, utusan ka ng anak. Utusan mo yung anak mo, hindi sinunod yung anak mo. Is that right? That is wrong. Word is right. Sinabihan ng Lord, magsimba kayo nga. Pag Sunday. Bakit? Sige first. Nasa Diyos ang awa, yun ang gawa. Gawa. Faith is action words. Implementing something that there is significant words. Faith without action is that even though you are believing in God, if you don't put your faith in action, is dead. Sabi ng Lord sa'yo, saan ka na? Anong ginawa? Tandaan niyo ito. Ito lang may ibibilin ko sa inyo. Pag binasa niyo ito, pray that the Lord give you wisdom to obey His word. Kaya ngayon dyan, ano mo dyan? Ang tawag ko sa'yo, hindi unfaithful. Because you know, you are not no longer ignorant from what is right and what is wrong. You have to be good and faithful husband. The same to you. You have to be good and faithful wife. Good and faithful husband and wife. And you have already kids. May anak na kayo? Kasi Article 34. And you have to be good and faithful father.
and good and faithful family. Ano gusto niyo ng buhay? Magulo, masaya, patahimik. Ano yung doon sa dalawa? Masaya. Kayo yung kasiyahan sa loob ng iyo. For everything there is a problem, but God says, before the problem comes alright, you are the solution. Hindi pa dumarating ang problema, nandiyan na kayo na ang solusyon. Huwag na kayo ang magiging solusyon. Huwag na kayo magiging problema. Lahat ng problema, kayo ang solusyon. Look at the Bible says, you are the solution to the problem. Kaya dyan, i-enjoy mo ang iyong asawa. Quick question. Meron ako tatlong tanong. Magandang tanong ito. Alam mo kung bakit magandang tanong ito? Ito yung araw na ginawa ng Diyos. This is the day that the Lord has made. And He says, we will rejoice and be glad in it. Because this is the day and this is your great day. Ang tanong po sa inyong dalawa ay magkakilala na kayo. Sure kayo, ha? Magkakilala kayo, ha? Kakilala. But later on, along the way, you know each other with have you experienced a deeper experience. Situational circumstances, doon lalabas yung totoo, mga ugali ng tao. Pag kumaharap na mayroong hinaharap, na para po ba't tipong, ganun ha? Pangalawang tanong, nag-away na ba kayo? Sure, di ba? Kung hindi, nag-away na sila. Itong pangatlong tanong, kasama kayo lahat dito. Maging kayo dyan, nakakatitig, kasama kayo dito. Magandang tanong ito sa ikatlong tanong. Ang pangatlong tanong po, sa tingin niyo ba sa pag-aasawa, kasama ba ang pag-aaway o hindi? Kasama. Kasi nag-aaway na tayo eh. No? But it is so nice to have your opinion and understanding. Huwag mo nang uulan ha. Huwag mo nang uulan. Kasi masisira ang wedding day ni Christopher sa masyado. Certificates of marriage is a lifetime partner. Article 34, right? Article 34. This is your future and generation. Even the government providing the certificate of marriage to put everything in legal matters. Legal sa batas ng tao at higit sa lahat sa batas ng Diyos. Both are very important matters, but this is more important. Kasi sa batas ng tao, pwede tayo makatakas yan. Pero sa batas ng Diyos, hindi tayo makakatakas yan. And I want you to understand na ang kasal ay banal. Banal ito. Why? You are now in the altar. And this is God's covenant. Covenant ito na ibinigay ng Diyos sa tao. It is a covenant. And you have your own vow. Sabi nga ng vow ninyo eh. Will do it as part for better and Sa isa babae sa lalaki. for worse. Nandun ako nandito. Ayaw ko yung Tambay worse. lang dyan. Ipapaliwanag ko sa inyo kung bakit ayaw ko yung worse. At pwede din hindi mangyari ang worse. But I just want to start in the beginning where this covenant where it came from and where this started. Saan ba ito nagmula? Nagmula ito sa Genesis. In the beginning, there is a beginning of everything that God has made and created. And there were God created heaven and paradise. Dito nagsimula. Bakit gusto ko umpisahan sa Genesis? Kasi dito siya nagsimula. Kung manonood kayo ng sine, gusto mo ba kita agad? Yeah. Hindi mo makukuha yung story. And the climax is, natudoon sa kalagitnaan, and the fulfillment is the end. Doon sa dulo. And after God created paradise, this was God's plan. And there is a purpose of a woman and man. There is a purpose of God through man, Eve, and Adam. This will start. Sabi ng Diyos kay Adan, I have already created. Ginawa na ng Diyos after God created Adam. Tapos nalilikha lahat ng Diyos. Ang lahat ng bagay, bago niya ginawa si Adam.
At ito ang sabi niya. Now, after God created all things according to His purpose, there is an always purpose. In Genesis chapter 3 verse 15, ito sabi niya, and then everything has been finished. Tapos na. And after finished, God created human being according to His image and to His likeness. Wais tayo ng Diyos. Ito yung sinabi niya sa Bible. These were started, God created the human soul. Ang tawag doon sa Bible ay spiritual being, and the spiritual being in the flesh doon sa taas. God put soul and spirit. Kaya ang tawag doon ay living soul. Ang ibig sabihin ng soul, kaluluwa, damdamin. Ang ibig sabihin ng damdamin, there are feelings. Yun ang trabaho ng soul. And the flesh, ito yung flesh, dito nilaman ang kaluluwa at saka spirit. Such as a great day because this is a Sunday. And Sunday is the perfect day that God has been created and you will be blessed. This is the day that the Lord has made. And this is a holiday. It's been banal na araw ito. Kasi bakit? Kapag Sunday, inalaga ng Diyos ito para sa kanyang mga anak. Means there is a son and daughters of God. Then after that, sabi niya kay Adam, bigyan mo lahat ng pangalan ng lahat ng diring ako. Ang sabi ni Lord. Okay. Then after Adam, put everything and given names to God all created. And si Adam, bakit sila nang mayroong partner? Ako walang partner. Doon nalungkot si Adan. At ang sabi ni Adan, bakit ganun? Lord, sino mayroong partner? Ako wala. And God felt the emptiness. Meron kasing emptiness. And God saw the emptiness of Adam. That's why God bring Adam into a deep sleep. Pinatulog niya si Adam ng mahimbing. And after that, God, He took His one ribs and He created woman. Nung nilikha na ng Lord si Eve, ito yung sabi niya, woman, meron kayong character na special. Pakinggan niyo ang inyong character. Kapag magagalitin ka, kapag ikaw ay hindi malambing, hindi ko ay maunawain, there's something missing according to your purpose. Ito lang sabi niya, Adam, God bring Eve to Adam. And God said, Adam, this is your wife, a suitable helper. That's the image of a woman, suitable helper. Ibig sabihin sa Tagalog, katuwang. Katuwang kayo ng lalaki. Hindi kayo yung master. Hindi kayo yung husband. You are wife. And the wife should be suitable. Ano ba ibig sabihin na suitable? Malambing, maalalahanin, maunawain. Yun ang character ng babae. Pero pag ang babae, there's something missing inside of your heart. You don't know and you don't understand your purpose. There is a very interesting purpose of a woman. Kayo yung apple. And after that, ito yung sinabi ng Adam kay Eve. Nang ibinigay na ng Diyos si Eve kay Adan, ito yung sinabi ng Adan. Now, sabi niya, you are now my bones of my bones, flesh of my flesh. Yun ang sinabi ng in the beginning. And there is a task to Adam. Or Adam, ito na yung partner, wife, suitable, then this is your task. There is an obligation, commitment, and responsible inside the paradise. Now, inside the paradise, God called Adam and even Eve. Sabi niya, halika kayo dalawa dito. Sabi niya, in the garden of Eden, in the middle, in the far east, there is a forbidden tree. Ang tawag natin doon na kilala natin is sinasabi niya apple, pero that is not an apple. Wala naman apple noon pa. There is no apple. Ang tawag doon is the tree of good and evil. The tree of good and evil. Puno ng magkakaalam ka ng tama at mali kapag kinain yan. The tree of good and evil. At ang sabi niya, Adam and Eve, don't ever touch it, nor don't eat it unless you die. Mamamatay kayo. That is the responsible and accountable and commitment
the two wives to that place in the garden of Eden. Maganda doon sa garden. Perfect place. That will be good. Pag sinabi mong Eden, that is a replica of heaven. Because people don't live in sin. Wala pang kasalanan at the time in that place. And afterward, ito ngayon si Eva, sabi ni Eva, ano ba yan itong puno na ito? Bakit sinasabi ng Diyos sa amin hindi namin pwedeng kainin dahil kundi mamamatay kami? And Adam always been wandering, walking around the tree and watching, and it will become desirous to his eyes. Naging desires ng eyes niya yon. Sabi niya, ano kaya ito? Then after that word, the days come or months, the serpent walking in the middle of the garden of Eden, and he saw Eve. Ito yung sinabi niya si Eve. If, bakit ka nandiyan? Remember, why are you standing there? Why are you here? Supposed to be you are not here because God forbidden that you are not in this place. Huwag kang lalapit. Ikaw din, enjoy mo ang isa't isa. Enjoy your life. Hindi naman sinabi ng Lord, pahihirapan mo na, Lord, dapat ka, ang sinabi ng Lord, oh, I know the futures and plans for you. Yun ang sinabi ng Lord, ano ang pahirap ng tao. Kasi ayaw sumunod sa utos ng Diyos. Kaya, ingatan mo siya. Bakit? Katawan niya. Paganda ng asawa mo, di ba? Pagandahin mo ba yan? Ikaw naman, support ka sa asawa mo. Huwag mo siyang pagpupulanin para hindi siya maghanap sa iba. Lahat ng gusto, pasayahin mo siya. Pasayahin mo siya. Kaya sabi ng Bible, fight for her, do not fight her, but fight for him, but do not fight him. Fight for one another and submit one another and respect one another because when you do that, sabi niya, honest is the best policy in your life. Today, alam ko rin ninyo, para na ito. Basahin nyo ito, nandito ako sa Ephesians. Ang Ephesians, nandito ko na ang sinabi na according to God's promise. So, where is the end of this? Meron pang end. Ito ang isipin niyo. Ito doon yan. Ibigay niyo sa kanila yan. Yung pera. Ito yung sinabi ng Bible. Ilagay natin sa tama. Ito, isipin niyo ito. Kaya dalawa ito, isipin niyo. Ito dun sa tukso. Yun ang ibig sabihin nun. Don't ever enter into a wrong step, in the wrong time, in the wrong place. Yun ang sabi nga. Tapos sabi ni Eva, alam mo ba, sabi niya doon sa serpent, kapag kinain daw namin yan, mamamatay kami. Ang sabi ni Eva, ang sabi ni serpent, sabi, ito na pumasok na yung lying. No, you're not going to die unless you will become God. Sabi ni Eva, totoo yan? Talaga? Sabi ni serpent, yes. Evil are deception. That's where it starts. The fall of man. Dito muna ako. Doon muna ako magtatapos. Now we are now in the present time. Now we are now in the present times. Di ba meron kang verb? Meron kay Ford? Sino ang verb? Asan na? Okay, thank you. This is the right things to do according to the likeness of Christ. Kung mo makikita ng light, sindi nyo yung dalawa. Okay. We are now in the present time. Luwagan mo lang siya. Iluwag mo ba? Luwagan mo lang siya. Luske. Huwag mo siyang tigpinan kasi mamaya. Luwagan na. Huwag kayong maghiwalay yan. Huwag pupunin dyan. Now, Ver. Okay, Ver. Listen very carefully. What is this? Tignan din ka. Patayin mo yung ilaw. Patayin mo lang.
Kuha ka ng ilaw sa kanya. Nagalit ka rin, patay mo ilaw mo. Kuha ka ng ilaw sa kanya. Sobrang galing yung dalawa, patayin yung ilaw niya. Saan kayo kukuha ng source? That is God. Hindi kayo ang magsisindi dito. Dito kayo magsisindi ng ilaw. That's a biblical answer. God says, God is our guiding light. Kailanman, hindi mauubos ang ilaw ng Diyos because God is the source. Nakita niyo, wala na kayong ilaw. Wala na kayong apoy. Why? There is something missing into your character. Where is that happen? Pamiyan yun isang yan. Ilagay mo na sa table. Now, this is what will happen. When God called Adam and Eve to go in paradise, ganun din si Christopher. These things, eventually, hindi dito yan sa Bible. There is in the Bible. Remember, Kasi bibisita ko sa bahay niya. Ngayon, nakikita ka ng poste na ganyan, tatbahan ka niya, di ba? Yan yung ginamit mo ng poste sa bahay mo. Eh, nakakita ka ng kalawang dyan sa poste, at ginamit mo doon sa kalawang. Kakanggalin mo, di ba? Bakit nagkaroon ng kalawang? Kasi hindi siya nag-preserve. At hindi siya nag-protectahan. Eh, ibig sabihin, alam niyo kung ano ibig sabihin ng kalawang? Yan ang mga illustration. Ito, hindi dito yung poste. Hindi dito siya. Natagpuan ko yung kalawang dito. Yung kalawang din yung pride. Pride is the primary destroyer of relationship. Kaya sabi ng Bible, there is no room, should be, of pride in your relationship. Dapat walang kalawang sa inyong relationship. Dapat walang pride. Love is not boastful, but love is understanding. Sige, sindi nyo na ulit. Okay, bumalik na kayo ngayon sa Lord. You are reconciling things according to God's image. So every time that every circumstances na mawawalan kayo ng ilaw, sabi ng Lord, God is the center. God is the love finder. Ilagay nyo na dyan sa may papansin natin. Ilagay nyo na. So remember, without God, we are nothing. Because God, it is the foundation of all. Pag wala kayong God, it is a miserable life. Wala kayong pagtutunguhan. Ang sasabihin ng Lord sa atin, oh, ano yung ginawa mo? Sa buhay mo, ibinigay ko siya, pinagkatiwala ko, isang beses ka na mabuhay. Pananagutan mo yan kapag hindi ka nagiging good and faithful to God and to your partner. Because God, it is commanded us to live according to our purpose. You are very purpose. And your purpose is special to purpose. Napakahaligan ng layunin ng Diyos sa iyo. Now, amas. Dito, madalas nag-aaway ang magkasama. Pera. Bakit? Alam niyo kung bakit? Pakinggan niyo ito. Ang ganda dito. Ang ganda ng explanation dito. Sabi ng Bible kay John, ang lahat ng meron kay John ay sa kanya. That's what we call conjugal proper Bible. Impossible to love him without giving. Nagmamahalan ba kayong dalawa? Of course, yes. Kayo, hindi naman yan. Yan ang loving. Ibinigay mo yung pag-ibig mo sa kanya. Ibinigay mo yung pag-ibig mo sa kanya. Yun ang sinasabi ng Bible. Impossible to love him without giving. Pwede ka bang mahalin, hindi mo mararanasan ang pag-ibig ng kasama mo? It would not be happen. And it is only, it's not be materialized. Hindi mag-materialize. Tapos ang sabi nito, and the abundance of your heart, your mouth speak. Because where your heart is, where your treasure is, there your heart is. Impossible. Imposible na ba? Kaya imposible because God is love. Ang sabi ng abundance of your heart, your mouth speak. Kaya sinasabi natin, love, good morning. I love you. Diba? Diba? Siya. Ganun po siya maliit sinabi na ito.
Kanina, sure ka. Sinabi ko talaga yung sinabi yun. Kasi kung kahapon yun, panis na yun. The abundance of a heart your mouth speak, hindi mo kaya itago. Lalabas at lalabas kung ano yung laman ng puso mo. Pag dirit yan, puno na kasi pag nakita kita. It's the abundance. It's the abundance. And last question. The foundations of your relationship is love. Because God is love. God is greatest of all. There's no man ever like this. Love is the greatest. Bakit the Bible says, the love of money. Ang lahat ng meron ka dyan, dahil binubuhat mo siya ang aalagaan. No, pero ka ba yan? Pero ka ba yan? Pero ka ba yan? Yun ibig sabihin na, the root of evil is when you love God. The Bible says, the root of evil is the love of money. When you love money, it is the root of evil. Huwag niyong inigil ito, gamitin ninyo ito sa tama. Huwag niyong gamitin sa mali. Kasi ito ang panimula lahat ng katipunungan nito because of your habits, number one. A responsible father is to secure his own desire. You're responsible, according to the Bible says, the government of the family is to secure your family, to secure your children, to secure the future that your own desires. But your desires is to guard, to value, to equip, to maintain that the family that God has entrusted to you. Pinagkatiwalaan ka ng Diyos na pamilya. Pananagutan mo yan sa Diyos pagdating ng araw. Gusto mong sabihin ng Lord, doon sinabi niya kay Eva at kay Adam, what have you done? So you have to be good and faithful husband and good and faithful wife, good and faithful father and good and faithful mother. Dito, ang ibig sabihin nito, this is a biblical fathers of principles because we are a Christian nation and we are a Christian in faith. Faith without action is dead because when you believe in your faith, that you put into action, it means alive. What you sow, what you reap. Kung ano yung tinanim mo, yan. Ano-ano yun. So remember this day, John. And enjoy one another. The true now shall become one. Ito yung katawan mo yan siya na aliyan. Ito naman, that thing na bahagi ng katawan mo, support them. The very thing I said to you, it is win and indivisible. Kaya ang mag-asawa, ito yung God will bless you. Kasi ang pag-aasawa, yan ay banal sa Diyos. Banal sa batas ng tao, at higit sa lahat, it is God's covenant. Batas ng Diyos. It is a law of marriage which God designed for your purpose. Tandaan niyo ma, ang ano nito, meron kayong mga gagawin na pagtatama na doon sa mga mali. Kasi itinatama niyo na ang lahat. This is the beginning of your journey that you will enjoy the one another with honest life and living to each one another and support one another and mag-isaya kayong dalawa, mag-enjoy kayong dalawa in the fullness. Sabihin nyo nun, lahat ng meron kayo, ibigay nyo sa isa't isa. Huwag nyo pagpulahin ng isa't isa para hindi nyo mahanapin sa iba. Yun ang sinasabi niya, broken. And when you break your vow, you break, you break everything. That's what we call broken. Okay? Meron mo kayo na ba? Oo, may ko. Okay, tumay kayong dalawa. Okay, mag-iwala niya, tumay kayong dalawa. Smell? Christopher, honest ka ba? Sure ka na? Ikaw, Annalyn, honest ka ba? Sure ka na? Di ba? Ang sarap magsabi na, yes. Alam kung bakit? Sabi ng inyong vow, building it as part for better and for worse. This is what's going to happen. Honesty is the foundation of a deep relationship. Honest is the response. Kapag honest ka sa sarili mo, honest ka sa partner mo. Kapag honest ka sa sarili mo, honest ka sa partner mo. And there is no worse things to come.
Because honest, when you are honest, kahit nasaan ka, there is trust. The foundation of the relationship is honest, number one. Secondly is transparent. Wala kayong itinatago, transparent kayong dalawa. And understanding, nauunawaan din yung ang iyong purpose. Nauunawaan nyo ang bagay na meron kayo. Na meron kayong responsible and commitment. And most of all is respect. Sabi ng Vel, ito na yung sinabi ng Vel, husband, Christopher, pagiging mo ito, ang sayo ito. Sayo. Sabi niya dito ng Bible, husband, love your wife as your own body. Ano ibig sabihin nun? Husband, love your wife as your own body. So, ang sabi niya dan, you are my bones of my bones, flesh of my flesh. Tatawag mo siya. That's the Bible says. In Ephesians chapter 5 verse 21. Husband, love your wife. Ang ibig sabihin ng veil na yan, kinoveran mo siya ng pag-ibig. Kinoveran mo siya ng perfection. Kinoveran mo siya ng care. Ito yung ibig sabihin ng cover and you carry. Binubuhat mo ito. Ito yung obligasyon ng tatay to carry the burden of the family. Now, yung merong obligasyon yan. At ang obligasyon naman ng wife, submit yourself unto your own very own husband as unto the Lord. Ito yung covenant. Ang covenant mo sa Lord is to submit to your wife as in the Lord. Meron kang tungkulin, dalawa yung tungkulin mo dito. Magpapasakop ka sa iyong asawa at yan ay covenant mo sa Diyos. Kaya ginawa ni Lord si Eva because of this. And why God created Adam? Because of His purpose. Ito yung veil. Tandaan niyo ha, ang veil napaka-importante niyan. And the government of the father is in the family. Ikaw yung government, kaya nasa balikat mo. Ikaw yung taga-design, ikaw yung nagpaplano, ikaw yung nagpatrabaho. The future is upon on the thinking, upon the plans of your two. Kaya nga sabi ng Bible, the two now shall become one. This is the meaning of the veil. Yung fourth naman, meron din meaning niya fourth. Pwede bang pakisunod natin yung fourth? Yung fourth, please. Cord. Ito yung cord. Ang ganda ng cord. Nakita nyo, metallic kayo parehas. At nasa balikat ninyo parehas. Yung veil nasa balikat mo, nasa kanyang ulo. Pinoprotektahan ko siya. Kasi kaya mo yung sarili mo. Itong cord, sabi niya, nasa balikat ninyo parehas. Ang sabi niya dito, submit yourself to one another as in the fear of the Lord. Fear. Ano ba ibig sabihin ng fear? Nakakatakot ba Diyos? No. Fear of the Lord is the beginning of wisdom. Kapag may takot ka sa Diyos, nauunawaan mo kung sino ang Diyos. Fear. Hindi na natatakot ng Diyos, mapagmahal ang Diyos. Because when we call God, it is a Father. When we call Heavenly Father, it is God. When you have your words and you put honor, that's what we call legacy. Whatever promise you have to make to her, because you put your honor to your words, she will believe in your words because you will fulfill according to this. Ito yung sinasabi ng Tagalog, yung inyong sinumpaan. Lahat ng sasabihin mo niyan, magkahawakan niya na rin. Dahil ikaw ay meron kang isang salita, ang tawag ko dyan ay words of honor. And when you put honor to your words, merong tinatawag na natutupanan. Yung, puro salita lang yan. That's wrong. Kaya you are now good and faithful husband. Kaya, pakinggan mo ang lahat ng sasabihin niya kasi pangahawakan niya. Bakit gusto mo makasalan? Si Annel.
12 years ago, a girl walked into my life. At simula nun, araw-araw na ako nainis. At maganda pa doon, tuwa-tuwa ka pa, lalo ako nainis. Kaya yung buhok ko, lalong lumilipis. Marami akong nagawang kalokohan at lahat ng yon napagpisan mo. Sabi mo sa akin, marami kang dahilan para iwan ako. Pero meron kang isang rason para maglaban ako. Yun ay dahil sa guwapo ako. Ay mali. Dahil mahal mo ako. Thank you for forgiving and staying with me. I promise to love you unconditionally, support you in every way, and to be there for you in times of joy and sorrow. I vow to cherish every moment we share and to create a lifetime of memories together. You make me a better person, and I'm so grateful to be walking this journey with you. Hindi sapat yung thank you at I love you para masabi ko kung gaano swerte na ikaw ang pangasawa ko. Kaya simula sa araw na to, kasabay ng pagpapakasal at pagpapasakal ko sa iyo, ikaw na ang masusunod sa lahat ng desisyon, na ako ang laging talo sa ating dalawa, na ako ang alipin na sunod-sunuran sa lahat ng utos mo. Yun ang akala mo. Ako pa rin ang hari at batas ng pamilya natin. But one thing's for sure, from this day, iyong-iyo na ako ng buong buo. Mahal na mahal ko kayo ni Zia. Thank you, Lord, dahil dalawa na ang dragon ng buhay ko. Maraming salamat po sa inyo. Hello. This is a wonderful movie. Ikaw, it is your parenting. And this is a revelation. Sabihin mo naman yung wrong moves na yun. Bakit gusto mo po kasi si Christopher na? To the man who never failed to support me, my Negron, thank you for choosing me. I'm so happy that I married you after 12 years of our relationship. Thank you kasi binigyan mo ako ng napakagandang regalo na natanggap ko sa buong buhay ko nung dumating sa akin si Sina. Pangako na kahit magkaaway tayo minsan, mamassage pa rin kita at lalagyan ng efficacy oil tuwing masakit yung likod mo. Hindi na once a week, kundi 3 beses sa isang linggo na. To my man who handled all of mood swing, my ego, my anger, my stupidity, my imperfection self, all of my tantrums, listen to all of my senseless stories, and many more. Thank you so much for loving me this extent. Through you, God, introduce me to love, found of peace, trust, and hope. Thank you for doing right, for letting me sleep at night with peace. Hindi ko man nakasama mga magulang ko, but you never let me live in fear you gave to me. This assurance na I am safe, that my heart is safe with you, and it will never be broken again. Thank you, Neng Love, dahil di tayo sumuko sa hamon ng buhay, pagsubok na dumating sa akin. Ikaw yung pinili ko, napipiliin ko pa ng paulit-ulit. I will always choose you, even in the days when we don't understand each other. Just a wonderful message. And can I quote the parent? The Bible says speak about honoring parents. That what we call in Ephesians, and we will found God's promise. And this promise, God spoke of if you honor your parents.
and teach your children. Hingan natin sila ng mensahe para sa inyo. Message ko po sa mga anak ko. Sana po, masama sila ng masaya, na walang away. Dito lang ako, suporta sa kanila. Maraming salamat. Message ko po sa mga anak ko. Lapit mo ate yung mic. Message ko po sa mga anak ko sa hindi po sila mag-away. Magkahalay po sila. Hindi ko lang po supportan. Sa kapatid, may mensahe ko sa aking anak, si Chris, ang aking anak. Sa mensahe, galing sa Diyos. Ito yung ito sa Diyos para sa inyo. Bilang naman nyo, bilang nandito sa kalibutan ito. Nawayang yung pagsasama, ingatan nyo, huwag kayong magagalit sa isa't isa. Isipin nyo kung ang mabuti at masama. Ang kunin nyo, yung mabuti. At ilayo kayo sa lahat ng masama. Sabi kasi ng Diyos, o Yahweh, kukunin mo, sabi niya, bili niya yun. Nagubili niya yun na sinabi niya. Ituro mo sa akin, o Yahweh, yung kagustuhan. Sa ligtas sa landas, ako yung samahan. Sapagkat naglipanan ang aking mga kaaway. Ang kaaway na sinasabi mo ay ang Diablo. Kaya, mga anak ko, ingatan nyo yung sarili, pangalagaan nyo. Dahil yan ang tipan para sa inyo. Huwag niyong pababayaan yung mga sarili. Dahil yan ang pangako ng Diyos para sa inyo. Pagpapabalaan ko kayo ay kayo pinagpala ng Diyos. Dahil tayo yung nilikha ng Diyos sa kabutihan, hindi sa kasamaan. Lumayo kayo sa kasamaan, kundi sa mabuti ng gawin niyo. Yun lang ang pagputunay na kayo pinag-isa na ng Diyos. Huwag kayong iwalay sa isa't isa. O naman ang problema ng isa, sabihin mo, huwag niyong ipagkaila lahat, pagtapat niyo sa isa't isa. Dahil yun ang totoong pagmamahal. Kasi tatlong bagay na rin ang katotohanan, ang kapayaan, ang pananampalataya, pag-asa, at ang pag-ibig. At ang pag-ibig ang pinakamalaga sa akin. Kaya nawa yun yung pag-ibig, pag-ising kayo ng Diyos, pagpalain kayo sa loob. Salamat. Nakita ulit kayong dalawa na nandito. Salamat din sa lahat ng pinakita niyo sa akin na example sa buhay. Dadalhin ko yun bilang aral sa akin. Ma, at Pa, thank you dahil nandito kayo lagi sa amin ni Chris. Pag may mga kailangan kami, hindi pagkaunawaan. Pag may times na may pangangailangan kami, andyan po kayo lagi. Nasuporta po sa amin. Thank you po. Ba't naman yun din? Wala eh. Thank you. You want to receive it? No. Hallelujah. Lopre. Ang singsing na to, ang tanda ng aking pag-ibig, na dalisal, na binibigay ko sa iyo, ang habang buhay. Pangako, mamahalin kita, paalagaan kita, at wala nang iba. Kaya kita papaksan. Christopher Cabilapen. Ang singsing na ito, ang tanda ng aking dalisal na ibinibigay ko sa iyo panghabang buhay. Pangako, mamahalin kita, aalagaan, wala nang iba. Kaya ako ay nakasal sa
pronouncing that today is your birthday. Yan ang sinabi ng Diyos, hindi maganda. Ang sinabi ng Diyos, ang pinag-isa ng Diyos, kailanman walang dahilan para kayo ay maghiwalay at walang makakapagtulad niyo. Kaya, officer in the states of the law of marriage, in the states of the law of God, Christopher Chan and Anna Luyo are now husband and wife. Christopher Chan, may you kiss Anna Luyo as your wife in 10 seconds. Palagpag naman kayo dyan. So, that's it. Go! One! Congratulations! Ano, take ba ba? Okay, tingin nyo. One, two, three, four, five. Okay, congratulations. Now, pwede nyo tanggalin ko yung veil because ito yung ceremony in the biblical path. Saan yung board natin? Wala na ba yung board? Umalis na ba yung board? Everything is been fine. And wait lang, yung veil, tanggalin nyo rin yung veil. Grabe nyo na tinanggol yung bill. Mali nga yan din. Kaya pa dapat. Chris and Ann, sa pagsasama bilang mag-asawa, hindi nawawala yung tampuhan, kagalit. Pero, napag-uusapan niya. Kaya, lagi kayong uusap dahil communication ang kailangan ng mag-asawa. Hindi kayo maghihiwalay sa gabi o matutulog sa gabi ng magagalit. Huwag na huwag niyong gagawin. At saka, kung sakali nagkakaroon kayo ng matinding tampuhan o awayan, huwag na huwag niyong iisipin, maghiwalay na lang tayo. Dahil pinagsama na kayo ng Diyos. Wala kayong dapat isipin na maghiwalay pa kayo. Chris and Ann, higit sa lahat, huwag kayong mag-aaway sa pera. Yung napag-uusapan na yan. Naging saksi naman ako nung pagsasama niyo. Ang pagsasama daw, walang kwenta pag walang away. Napatunayan niyo yung 12 years away, pero tinatapos niyo ng maayos. At pagpatuloy niyo yung pagmamahalan, no? Basta laging pag may tampuhan, tatapusin sa kama. Dabe. Pag-ibig sa isa't isa, parang nagtatanim ka. Hindi po pwede yung pag naitanim mo na, tatalikuran mo na. Hindi ganon. Habang lumalaki, inaalaga, dinidiligan, iingatan ko palagi. Parang katulad yung sasaw. Hindi po pwede yung isang araw mo lang siyang mahal. Hindi. Dapat ang iniisip mo, yung malayo. Yung hanggang tumanda. Ganun ang pagmamahal. Yung paghalik mo sa kanya, hindi habang bata lang siya. Kundi kukulubot yan, mawawala na yung ganda niya, hindi na siya magiging mapamu. Pero yung halik mo, ganun pa rin. May pagmamahal pa rin. May respeto pa rin. Dahil hindi sa kanya, ang lalaki, ma-pride. Ang hinahanap niyan palagi, respeto. So, huwag mong kakalimutan. No? I-respeto mo yung damdamin niya. Magagalit ka, pero huwag kayong magalit na para yurakan yung pagkatao niya. I-respeto mo. Looking forward kayo na magsama kayo habang gaya na sinabi niya. Magmahalan pala. Good afternoon. Congratulations to both of you. Kasawa na kayo ngayon. Ang message ko lang po yun. Gaya ng sinabi ng message ko. Huwag na huwag kayong mag-away. Pag-awain niyo kayo. Always, ilagay niyo yung Diyos doon sa gitna ng pagmamahalan niyo. Isang anak na kayo. At huwag na huwag ninyong pabayaan na magkagalit kayo ng isang gabi na hindi kayo nag-uusap. Nagtatalikod sa kami. Huwag na huwag naman. Because at the end of the day,
yan mag-i-start yung pag-aaway niyo. Kung meron man konting hindi pagkakaunawaan, lagi ninyong pag-usapan. Kaya nandiyan yung respect, love, commitment, yun ang congratulations. Kung nakita ko naman yung samahan ninyong dalawa, at yung saksi naman ako sa relationship ninyo. So wala naman ako nakitang pangit na sitwasyon sa inyo. So yung problema, pag-aaway, normal lang sa mag-asawa yan. So sa akin lang, huwag ka magpapahalaga sa asawa mo. Kung ano yung ayaw niya, yun ang gawin mo. Ayaw niya maglaba, ikaw maglaba. Ayaw niya magluto, ikaw magluto. Ganun lang. Yun lang masasabi ko sa inyo. Pag-ingatan yung relationship nyo, ituloy nyo pa yung masayang relationship nyo. At lalo na sa anak. Yun lang. Ilang minutes na wala. So, the way I could explain later, ito yung kasi yung Hinahanap din kasi tumada, lagi. Yung pag-beer. Pinano ka na. Yung asawa ko, piyod rin yung aking therapist. Pilot ko lang yun. Ito ang bimala ka. Ron ang bilaw. Kaya siya lang sa Oo, mas marami iba yun. Lagi ko magkasama. Pero madalas na pag-wala. Kasi minsan 1 week wala. Pero pag bibigyan naman tayo, grabe mo naman ako. Ano yung December na yun? December namin. Dalawa kasi Sinasabi nila lang may tigabugbahay sa Kevin!
Ngayon, kasi sa dalawang